Naramdaman ni Luz Viminda-Reyes ang matalim na sipa sa likod niya. Hindi pa man niya maintindihan ang nangyayari, lumipad na siya sa ere, pakiramdam ay lumalabas ang kaluluwa sa kanyang katawan. Isang malakas na pagbagsak sa sahig ang sumalubong sa kanya, at kasunod nito ay isang matalim na kirot sa puson. Nabulag siya sa sakit, pero mas nabulag siya sa takot. Angelo, sigaw niya, pilit na umaabot sa hagdan kung saan nakatayo pa rin ang kanyang asawa, walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa mukha. Malamig ang mga mata nito. Mabilis na kumalat ang init mula sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi pa niya nakikita, alam na niya. Alam na niya kung ano ang kasunod. Ang dugo. Ang dugo na magpapahiwatig ng katapusan ng lahat ng pangarap niya. Nanlabo ang paningin ni Luz habang unti-unting lumalabo ang mga kulay ng marmol na sahig. Tanging ang pulang kulay ng dugo ang tanging nag-aalab sa kanyang paningin, kumakalat, nagpapalaki. Isa itong napakalaking mansa na unti-unting lumalamod sa kanyang pagkatao, sa kanyang pag-asa, sa kanyang kinabukasan. Ang bawat pulso ng sakit ay tila martilyong humahampas sa kanyang puso, nagpapalamig sa dugo sa kanyang mga ugat. May naririnig siyang mga yabag, nagmamadali. Ang maid na si Aling Nena. Ang driver. Pero ang boses na tumago sa kanyang pagkabingi ay ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Emilia Zamora. Anong kaguluhan ito? Luz Viminda, anong kalokohan na naman ang ginawa mo? Hindi man lang tinanong kung ayos lang ba siya. Hindi man lang nag-alala sa kanya, sa kanilang apo. Walang pagmamalasakit. Puro galit, puro paghamak. Kahit kailan, siya ang salarin. Kahit kailan, siya ang mali. Pilit niyang iniunat ang kamay patungo sa tiyan niya, kung saan dati ay may buhay. Ngayon, wala na. Walang-wala na. Nagsimulang umikot ang mundo niya, at ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang nakangising mukha ni Angelo at ang walang emosyong mukha ni Doña Emilia, tila ba isa lang siyang dumi na dapat linisin. Naalimpungatan si Luz sa amoy ng gamot at antiseptiko. Malamig ang kwarto. Naramdaman niya ang matalim na kirot sa puson, paalala ng kanyang bangungot. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Puti ang kisam. Puti ang pader. Puti ang lahat. May humawak sa kanyang kamay. Si Aling Nena, ang tapat na maid na dati naging kasangga niya sa loob ng bahay-mansyon ng mga Zamora. Ang mga mata ni Aling Nena ay puno ng awa at pag-aalala. Ihagising ka na. Ang boses ni Aling Nena ay basag. Bumaba si Luz sa bus terminal ng Cubao, nag-iisang maleta ang dala. Ang amoy ng tambutso, ang ingay ng mga busina, at ang nagsisiksikang tao ay tila sampal sa kanyang mukha. Wala na siya sa tahimik na probinsya ng Pampanga, kung saan ang bawat sulok ay paalala ng kanyang bangungot. Ngayon, nasa Maynila na siya, isang dambuhalang syudad na tila handang lumamon sa sinumang mangahas, humakbang dito ng walang gabay. Ngunit ano ang magiging gabay niya? Walang pera. Walang kakilala. Tanging ang matinding hangarin na makalayo sa mga Zamora at makapagsimula muli. Pero paano? Lumipas ang mga araw, naging linggo. Naging bahay niya ang murang boarding house sa isang eskinita sa Sampaloc. Nagpasa siya ng resume sa kung saan-saan. Sa mga mall, sa mga fast food chain, sa mga opisina. Ngunit ang banging pagitan ng kanyang pinagdaanan at ng kanyang kakulangan sa karanasan ay tila napakalaking pader. Enes Reyes, I'm sorry. We need someone with experience, sabi ng isang EC manager. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa, tila ba tinitimbang ang kanyang pananamit na halatang hindi galing sa mamahaling tindahan. Pero, sir, handa po akong matuto, pakiusap niya, halos lumuhod na. Thank you for your time, next. Napayuko si Luz, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya dapat iniiyak. Ito ang pinili niya. Ang matinding kalayaan na ito ang kapalit ng kanyang katahimikan. Ngunit ang kalayaang ito ay tila napakasakit. Maraming gabi siyang ginugol sa paglalakad sa mga lansangan ng Maynila. Nakausap niya ang mga nagtitinda sa kalye, ang mga bata na nanghihingi sa ilalim ng tulay, ang mga matatanda na nagpapalipas ng gabi sa bangketa. Nakita niya ang iba't ibang mukha ng kahirapan, at sa bawat isa ay nakita niya ang kanyang sarili. Isang malaking isda na naibato sa isang napakalaking karagatan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang abalang kalsada sa Makati,
narating niya ang isang hanay ng mga kainan. Ang bawat isa ay mukhang abala maliban sa isa. Isang lumang restaurant na may nakasulat na La Pobreza Cocina sa isang kupas na karatula. Nagtataka siya kung bakit La Pobreza, na ang ibig sabihin ay kahirapan. Naglakas loob siyang sumilip sa loob. Walang gaanong customer. Tanging ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng silid, nakakunot ang noo, at tila naggangalit sa isang kausap sa telepono. What do you mean, hindi na naman? Bakit ang baba ng sales? Ilang beses ko nang sinabi, hindi na kayang buhayin ang pangalan lang ang negosyo. Kailangan ng pagbabago. Ang boses niya ay malakas, puno ng pagkadismaya. Napaurong si Luz. Ang lalaki ay nakapormal na damit, ngunit halata ang pagod sa kanyang mukha. Maitim ang eyebags, gusot ang buhok. Tila ba pasa nito ang buong mundo? Hindi ito mukhang may-ari ng restaurant na nabibigo, kundi mukhang sundalo na naubusan na ng bala. Biglang napalingon ang lalaki. Nagtama ang kanilang paningin. Agad na umiwas ng tingin si Luz, tila nahuli sa isang krimen. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit imbis na baliwalain siya, lumapit ang lalaki. May kailangan ka ba, binibini, tanong nito, ang boses ay hindi na kasing galit, ngunit may bahid pa rin ang pagdududa. Naglakas loob si Luz. Ito na ang huling pagkakataon niya. Isa itong desperadong galaw. Naghahanap po ako ng trabaho. Kahit ano po. Kahit tagalinis. Tagahugas ng pinggan. Tinitigan siya ng lalaki, mula sa kanyang basang damit na halatang naglakad ng malayo, hanggang sa kanyang mga mata na may bakas pa rin ng lungkot, ngunit puno ng matinding pagnanais na makabangon. Hindi nagsalita ang lalaki. Ilang sandali, tila ba binabasa nito ang kanyang pagkatao. Wala kang karanasan, hindi ba? Tanong nito, diretso ang tingin. Wala po sa restaurant. Pero handa po akong matuto. Matututo po ako ng mabilis, sagot ni Luz, matatag ang boses kahit nanginginig ang buong katawan. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Puro ganyan ang sinasabi ng lahat, tugon ng lalaki, tila ba sanay na sa mga ganitong klase ng pakiusap. Napabuntong hininga siya, pagod na pagod. CJ. Bukas. 8:00 ng umaga. Magpakita ka rito. Hindi ka maglilinis. Hindi ka maghugas. Nagulat si Luz. Ko. Ang kailangan ko ay utak. May utak ka ba? Tanong ng lalaki, isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi nito, ngiting puno ng pagod. Mateo de la Cruz. Ang may-ari ng La Pobreza. At mukhang wala na itong pag-asa. Tingnan natin kung may magagawa ka. Ngumanga si Luz. Mateo de la Cruz. Ang pangalan ay parang isang himala sa gitna ng kanyang kawalan. Isang pagkakataon. Isang pagkakataon na ibinigay ng isang taong hindi niya kilala, isang taong mukhang kasing desperado niya. Opo, Sir Mateo. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Mateo nodded. Bukas, Luz Viminda. Huwag mo akong biguin. Mabilis na umalis si Luz sa restaurant, ang puso niya ay naglulundag sa dibdib. Ngunit habang papalayo siya, isang katanungan ang bumalot sa kanyang isip. Ang pagkakataong ito ba ay isang tunay na bagong simula, o isa lamang panghuling pagtakas mula sa isang nakaraan na patuloy na bumabalot sa kanya? Ang pangako ng bagong buhay ay matamis, ngunit ang anino ng pampanga ay tila sumusunod pa rin sa bawat hakbang niya, at ang pamilyar na bigat ng maleta sa kanyang kamay ay paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Sa kabila ng lahat, isang maliit na ningas ng pag-asa ang nagsimulang sumiklab sa kanyang dibdib, na tila nagpapahiwatig na may pag-asa pa sa gitna ng Maynila. Kinabukasan, eksakto 8:00 ng umaga, naroon na si Luz sa labas ng La Pobreza Cocina. Maaga siya, at ang tibok ng puso niya ay kasing bilis ng mga jeepney na dumadaan sa kalsada. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niya na ito ang pagkakataon niya. Ang tanging pagkakataon niya. Pagpasok niya, nakita niya si Mateo na nakatayo sa gitna ng restaurant, nakapamulsa, at tinitignan ang paligid na tila ba may hinahanap na sagot sa mga pader. Ang mukha nito ay seryoso, at ang aura nito ay puno ng pagkabigo. Magandang umaga po, Sir Mateo, bati ni Luz, pilit pinatatatag ang boses. Lumingon si Mateo.
Napansin ni Luz ang kanyang mga mata na may bahid pa rin ang pagod, ngunit may kakaibang seryosong tingin. Maaga ka. Magandang simula. Iyon ang simula ng kanyang mga araw sa La Pobreza. Hindi siya pinaghugas ng pinggan, hindi rin pinaglinis. Sa halip, inutusan siya ni Mateo na umupo sa isang sulok, obserbahan ang lahat. Ang bawat kilos ng mga waiter, ang bawat order ng mga customer, ang bawat reklamo, ang bawat ngiti. Obserbahan niya ang mga pagkain, ang presyo, ang daloy ng tao. Gusto kong malaman mo ang lahat, sabi ni Mateo sa kanya, ang boses ay parang utos, hindi pakiusap. At sa pagtatapos ng araw, gusto kong marinig ang opinyon mo. Kung bakit palugi ang negosyo ko. Bawat gabi, pagkatapos ng trabaho, mag-uusap sila. Si Mateo ay diretsyo, matalas ang mga tanong. Si Luz naman, bagaman kinakabahan, ay pilit na sumasagot ng may katotohanan at pagmamasid. Sir Mateo, napansin ko po na ang mga pagkain niyo po ay masarap pero hindi po appealing. Kailangan po nating gawing mas kaakit-akit sa paningin, sabi ni Luz isang gabi, habang nakaturo sa isang larawan ng lomi sa menu. Matthew raised an eyebrow. At paano mo naman nasabi yan? Lasang-lasa mo ba ang lomi sa picture? Napahiya si Luz, pero hindi siya nagpatalo. Hindi po. Pero kung hindi po kayang tikman ng mata, bago pa tikman ng dila, mahihirapan po tayong akitin ang mga bagong customer. Kailangan po ng mas magandang presentation. At napansin ko po, ang pangalan ng restaurant, Sir, La Pobreza Cocina. Kahirapan po ang ibig sabihin. Hindi po ba mas makakaakit kung mas may pag-asa ang pangalan? Napakunot ang noo ni Mateo. La Pobreza ang pangalan ng restaurant ng pamilya ko sa loob ng 30 taon. Respeto iyan sa legacy ng lolo ko. Opo, naunawaan ko po. Pero kung legacy po ang pag-uusapan, dapat po ay ipagmalaki natin, hindi po ba? Kung ang pangalan po ay nagpapahiwatig ng kakulangan, paano po natin hihikayatin ang mga tao na magbayad ng mahal para sa masarap na pagkain? Hindi po ba dapat ay magsimula tayo sa pangalan na magbibigay ng pag-asa at yaman sa panlasa? Napatahimik si Mateo. Tinitigan niya si Luz ng matagal na para bang sinusuri ang bawat salita at bawat galaw niya. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng sagot mula sa isang babaeng galing sa probinsya at walang karanasan. Sa sumunod na linggo, nagpatuloy ang kanilang debate. Si Luz ay puno ng mga ideya. Mula sa pagbabago ng layout ng mesa para maging mas komportable ang mga customer, hanggang sa pagpapalit ng kulay ng pader, at paggawa ng bagong menu na may mas maayang disenyo at mas modernong mga pangalan ng pagkain. Nagmungkahi rin siya ng tea promo ng araw para maakit ang mga nagtitipid. Bakit naman natin babawasan ang presyo? Tanong ni Mateo, hindi makapaniwala. Lugi na nga tayo, ibababa pa natin? Hindi po, Sir Mateo. Hindi po ito pagbaba. Isa po itong paraan para masubukan nila ang mga pagkain natin nang walang takot na magsayang ng pera. Kapag po nagustuhan nila, babalik sila at gagastos na sila ng mas malaki, paliwanag ni Luz, kalmado ngunit matatag. Napabuntong hininga si Mateo. Mukhang naiinis na. CJ. Isang buwan. Kung hindi magbago ang seles, tapos na ang trabaho mo rito. Tinanggap ni Luz ang hamon. Alam niya na ito ang kanyang pagkakataon. Ginawa niya ang lahat. Siya mismo ang nagre-arrange ng mga upuan, siya ang nagsuggest ng mga murang palamuti para mas maging kaaya-aya ang lugar. Gumawa siya ng mga simpleng promotional materials na ipinapamahagi niya sa labas ng restaurant. Dahan-dahan, unti-unti. Ang dati halos walang tao na La Pobreza ay nagsimulang magkaroon ng buhay. Ang promo ng araw ay naging hit. Ang mga bagong disenyo ng menu ay nakakaakit. Ang mga ngiti ng mga waiter na tinuruan ni Luz na maging mas palakaibigan ay mas nakakapagpagaan ng loob. Isang araw, nakita ni Luz si Mateo na nakangiti. Hindi ito isang pilit na ngiti, kundi isang tunay na ngiti habang nakikinig ito sa mga tawa ng mga customer. Luz Viminda, tawag ni Mateo, nilapitan siya nito. Paano mo nagawa to? Sa loob ng 2 linggo, mas marami na ang customer natin kaysa sa nakaraang 3 buwan. Ngumiti si Luz. Pagmamasid lang po, sir. At tiwala. Tinitigan siya ni Mateo. Tiwala. Sino ang nagtiwala kanino? Kayo po sa akin, tugon ni Luz. At ako po sa inyo na kaya nating buhayin muli ito. Napakunot ang noo ni Mateo,
Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa galit o pagkadismaya, kundi tila may malalim na iniisip. May mga tao na minsan mas pinipili ang pera kaysa tiwala. Mas pinipili ang sarili kaysa sa pangarap ng iba. Ang boses niya ay bumaba at may lungkot sa kanyang mga mata. Akala ko minsan wala ng pag-asa. Hindi na nagtanong si Luz. Alam niya na may mas malalim na istorya ang likod ng mga salita ni Mateo. May sugat din ito, tulad niya. At sa sandaling iyon, hindi na lang basta amo at empleyado ang tingin niya kay Mateo. Nakita niya ang isang tao na nangangailangan din ng pag-unawa. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang La Pobreza ay hindi na La Pobreza. Binago ni Mateo ang pangalan, sumunod sa mungkahi ni Luz. Ngayon, ito ay tinawag na Casa de la Cruz, mga lasang Pinoy. Mas modern, mas nakakaakit. At ang mga tao ay dumaragsa. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga papels at inisumarize ang seles para sa araw na iyon, biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Sinagot niya ito at narinig ni Luz ang pagbabago sa tono ng boses nito. Naging seryoso, malamig. Hindi ko yan kailangan. Hindi ko kailangan ang tulong niyo. Kaya kong gawin to mag-isa. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Napansin ni Luz ang panginginig ng kamay ni Mateo. Ayos lang po ba kayo, Sir Mateo? Umiling si Mateo. Pagod. Isang bangungot lang. Mga taong akala mo ay kakampi mo, pero sa huli, gagamitin ka lang pala para sa sarili nilang kapakanan. Tinitigan ni Luz ang kanyang amo. Sa kabila ng pagiging matigas nito, mayroon itong mga sugat na hindi nakikita. Gusto niyang magtanong, gusto niyang alamin ang lahat, pero alam niya na hindi pa ito ang tamang panahon. Luz Vimindati. Nabasag ang katahimikan nang magsalita si Mateo, at ang boses nito ay hindi na kasing tigas. Dahil sa'yo, nagkaroon ulit ng buhay ang Casa de la Cruz. Salamat! Isang ngiti ang lumabas sa labi ni Luz. Gusto mo bang maghapunan? Tanong ni Mateo, biglaan, ngunit may kakaibang lambing sa tono. Bilang pagdiriwang sa maliit na tagumpay natin. Naramdaman ni Luz ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Pagkain. Pagdiriwang. Sa labas ng trabaho. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya inaasahan na mararamdaman niya muli ang ganitong klaseng init sa dibdib, ang pamilyar na kaba na matagal nang nawala. Isang maliit na pag-asa ang sumiklab sa kanya. Isang pag-asa na hindi lang ito tungkol sa trabaho, kundi tungkol din sa isang bagay na mas malalim. Mabilis na lumipas ang mga buwan, at ang Casa de la Cruz ay naging usap-usapan sa buong Metro Manila. Mula sa isang restoran na halos isara, naging isa itong destinasyon ng mga mahilig sa masarap at modernong lutong Pinoy. Si Luz Viminda, o Luz, gaya ng tawag sa kanya ngayon ng lahat, ay hindi na lang basta empleyado ni Mateo, kundi ang kanang kamay niya, ang katuwang niya sa bawat desisyon, at ang katuwang niya sa bawat tagumpay. Ang pagitan sa kanila ni Mateo ay unti-unting lumabo. Ang mga gabi ng pagdidiskusyon tungkol sa negosyo ay nauwi sa mga gabi ng personal na kwentuhan. Hindi na lang sila basta nag-uusap tungkol sa kita at mga promo, kundi tungkol sa mga pangarap, sa mga takot, at sa mga nakaraan. Natuklasan ni Luz na si Mateo ay may sarili ring mga sugat, mga pagkabigo na nagpatigas sa kanya. Isang dating kasosyo sa negosyo ang nagtaksil sa kanya, halos ibagsak ang kanyang buong angkan. Ang mga kwento ni Mateo, bagaman malayo sa kanyang dinanas, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Minsan, Luz, ang tiwala ang pinakamahirap ibigay. Lalo na kung nasaktan ka na, sabi ni Mateo isang gabi, habang nakatanaw sila sa ilaw ng lungsod mula sa bintana ng kanyang opisina. Pero sa'yo, hindi ako nagdalawang isip. Ngumiti si Luz. Ang init ng kanyang ngiti ay tila kumalat sa kanyang dibdib. Kasi po, alam ko kung anong pakiramdam ng mawalan. At hindi ko po kayo hahayaang dumanas ulit ng ganoon. Ang kanilang mga hapunan pagkatapos ng trabaho ay naging regular na. Minsan sa simpleng karinderya, minsan sa mga mamahaling restoran para kumuha ng ideya. Sa bawat pagkakataon, mas nakilala nila ang isa't isa. Ang dating matigas na Mateo ay nagiging mas malambot, mas palatawa, lalo na kapag kasama si Luz. At si Luz, ang dating laging nakayuko at natatakot, ay unti-unting namumulaklak, nagkakaroon ng kumpiyansa, at nagpapahintulot sa kanyang sarili na maramdaman muli ang mga emosyon, lalo na ang saya.
Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may anino pa ring bumabalot sa puso ni Luz. Ang bangungot ng pagkawala ng kanyang anak. Ang masakit na alaala ng pagbagsak. At ang matinding takot na hindi na siya kailanman magkakaroon ng sariling pamilya. Hindi niya pa naikukwento kay Mateo ang buong detalye ng kanyang nakaraan, lalo na ang tungkol sa kanyang pagiging baog, isang salita na tumatak sa kanyang pagkatao dahil sa mga Zamora. Samantala, sa isang lumang bahay-mansyon sa Forbes Park, ang mundo ng mga Zamora ay unti-unting bumabagsak. Si Angelo Zamora, na lumaki sa layaw at luho, ay walang kakayahang pamahalaan ang mga negosyo ng pamilya. Ang dating matatag na pundasyon ng Zamora Empire ay gumuho dahil sa kanyang kapabayaan, sa kanyang mga bisyo, at sa mga transaksyon na hindi malinis. Si Doña Emilia, na dating reyna ng kanilang lipunan, ay ngayon ay desperado na. Angelo, anong nangyayari sa mga bank accounts natin? Bakit puro utang ang pumapasok? Nasaan ang mga pera? Sigaw ni Doña Emilia, halos magliyab ang mga mata, habang itinapon ang isang tumpok ng mga papeles sa harap ng kanyang anak. Ma, hindi ko po alam. Ang sabi ng manager, may mga investment na hindi nag-boom. Nagkakaroon din po ng mga kaso sa taxes, sagot ni Angelo, nanginginig ang boses, takot sa galit ng ina. Mga kaso? Anong kaso? Wala tayong utang kaninuman. Dapat mayroon tayong solusyon. Hindi pwedeng ganoon na lang, giit ni Doña Emilia, sinasampal ang mesa. Hanapin mo ang solusyon, Angelo. O sisirain ko ang pangalan mo. Ang pangalan natin. Sa gitna ng kanilang pagkalugmok, isang araw, isang lumang magazine ang napulot ni Angelo sa sala. Isang lifestyle at business magazine. Ang pabalat ay mailarawan ng isang babae. Isang babaeng nagtagumpay sa mundo ng restaurant, ang bagong SEC ng isang lumalagong food conglomerate. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Hindi impossible, di. Agad niyang iniabot kay Doña Emilia ang magazine. Ma! Si Luz Reyes. Buhay siya. At tignan mo. Naging successful siya. Kinuha ni Doña Emilia ang magazine. Ang ngiti sa larawan ni Luz ay tila nanunuya sa kanilang kalagayan. Ang kanyang mata ay unti-unting nagdilim. Ang dating maidahing, walang kwentang babae na pinabayaan nilang mamatay ay ngayon ay lumalago habang sila ay nalalanta. Luz Reyes, bulong ni Doña Emilia, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Ang babaeng walang kwenta. Ang baog na walang karapatang magdala ng pangalan ng Zamora. Paano nangyari ito? Ang puot at inggit ang nagliyab sa kanilang mga puso. Mula sa pagkalugmok, naging inspirasyon nila ang paghihiganti. Hindi nila hahayaang magtagumpay si Luz habang sila ay naghihirap. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na meeting sa isang investor, nagpasya si Luz na magpahangin sa isang parke malapit sa opisina. May nakita siyang isang matandang babae na nakaupo sa bench, tila nagpapahinga matapos magbenta ng mga kakanin. Nagulat si Luz nang makita kung sino ito. Aling Nena. Nag-angat ng tingin ang matandang babae. Nanlaki rin ang kanyang mga mata nang makita si Luz. Luz Viminda? Ikaw ba yan, Ineng? Agad na niyakap ni Luz si Aling Nena, ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng kaunting kabutihan sa loob ng bahay ng mga Zamora. Aling Nena, kumusta po kayo? Akala ko po, hindi ko na kayo makikita. Napangiti si Aling Nena, ngunit mailungkot sa kanyang mga mata. Mabuti naman ako, Ineng. Ikaw, tignan mo naman, ang ganda-ganda mo na at successful. Malaking pasasalamat ko sa Diyos na ligtas ka. Umupo sila sa bench at nagkwentuhan. Ikinuwento ni Aling Nena ang kanyang buhay matapos umalis si Luz at ang unti-unting pagbagsak ng mga Zamora. Ngunit habang nagkukwento si Aling Nena, biglang naging seryoso ang mukha nito. May gusto akong sabihin sa'yo, Ineng, na matagal ko nang gustong sabihin pero natatakot ako. Ang boses ni Aling Nena ay bumaba at naghahanap ito ng lakas. Pero ngayon na nakita kitang ligtas at matagumpay, sa tingin ko, kailangan mo nang malaman ang totoo. Kinabahan si Luz. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Ano po yon, Aling Nena? Lumapit si Aling Nena, halos bumulong. Yung pagbagsak mo sa hagdan, Ineng. Hindi yon aksidente. Alam kong hindi. Nanlaki ang mga mata ni Luz. Nagbalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot.
Anong ibig niyong sabihin, Aling Nena? Nakita ko. Nakita ko si Doña Emilia. Isang gabi, bago ang insidente, binigyan kanya ng tsaa. Hindi ko alam kung ano iyon. Pero sabi niya sa kausap niya sa telepono, gusto kong mawala ang bahid na iyan sa pamilya natin. At may ibinigay din siyang gamot sa maid na pinahalo niya sa mga inumin mo noon. Parang pampahina ng matris. Hindi ako sigurado, Ineng, pero alam kong may kinalaman siya sa pagkawala ng anak mo. Ayaw niya talaga ng apo na hindi niya gusto. Nalaglag ang panga ni Luz. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa ikalawang pagkakataon. Hindi lang ito isang aksidente. Hindi lang ito kawalan ng pag-iingat. Isa itong sinadyang pagpatay. Isang malalim at nakatagong kasamaan. Ang mga salita ni Aling Nena ay tila mga punyal na sumaksak sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil ay bumaon ng mas malalim kaysa dati. Hindi. Hindi totoo yan. Bulong ni Luz, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na ito ang katotohanan. Ang lahat ng pagdududa niya, lahat ng hinala, ay biglang nagkaroon ng katuparan. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi luha ng lungkot kundi luha ng matinding galit at kawalan ng katarungan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang napayuko siya, hindi kayang tignan si Aling Nena. Ang pangalan ni Doña Emilia ay nag-umigting sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan sa parke ay naging bingi dahil sa ingay ng kanyang nagngangalit na puso. Sa isang marangyang opisina, si Doña Emilia at Angelo ay nakaupo, nakaharap sa isang malaking telebisyon. Ipinapakita sa screen ang larawan ni Luz, kasama si Mateo, habang binabati sila sa paglago ng kanilang negosyo. Ang yabang, bulong ni Angelo, ngising aso ang lumabas sa labi. Nagtagumpay siya dahil lang sa lalaking yan. Pero ma, may plano na ako. Ano? Tanong ni Doña Emilia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Ibabalik natin siya sa lugar niya. Sisirain natin ang pangalan niya. Lalabas ang totoo tungkol sa kanya, ang lahat ng bahid niya. At sisiguraduhin kong babalik siya sa kahirapan na kinagisnan niya. At yan ang magiging simula ng pagbangon natin. Nakita ni Doña Emilia ang kanilang larawan mula sa magazine na nakalapag sa mesa, kasama ang isang kopya ng lumang marriage certificate ni Luz at Angelo, at isang medical report na may nakasulat na History of Miscarriage, Infertile, na nakatago sa ilalim. Tumango si Doña Emilia, isang ngiti ang unti-unting lumabas sa kanyang labi. Hindi pa tapos, Luz Viminda. Hindi pa tapos. Mula nang makaharap ni Luz si Aling Nena, ang kanyang mundo ay tila nabalot ng maitim na ulap. Ang bawat alaala ng pamilya Zamora, ng kanyang pagkakasal, ng pagbagsak sa hagdan, ay nagkaroon ng panibagong kahulugan. Hindi lang ito aksidente. Hindi lang ito simpleng pagkawala. Ito ay sinadya. Sinadya ng babaeng kinamumuhian niya ng higit sa lahat, si Doña Emilia. Sa loob ng ilang araw, naging tahimik si Luz. Ang dating masayahin niyang ngiti ay nawala, napalitan ng malalim na pag-iisip. Parati siyang nakatulala, malalim ang iniisip. Ang mga ideya niya sa negosyo ay nanatili pa rin, ngunit ang sigla niya ay tila kinain ng kanyang galit. Ang kanyang puso ay nagliliyab sa puot, ngunit kasabay nito ay isang nakakaparalisang takot. Paano niya haharapin ang katotohanan ito? Babalikan niya ba ang nakaraan para ipaglaban ang hustisya ng kanyang anak, o hahayaan niya na lang ang lahat at magpatuloy sa buhay, dala-dala ang bigat ng lihim? Napansin ni Mateo ang pagbabago kay Luz. Ang dating masigla at determinadong Luz ay tila nawalan ng ningning. Madalas itong umiiwas sa kanyang mga tingin, at ang mga biro niya ay hindi na nito sinasagot ng tawa. Isang gabi, matapos nilang suriin ang mga papeles, nanatili si Luz na nakatulala sa bintana, tinitignan ang liwanag ng Maynila na tila hindi niya nakikita. Luz, tawag ni Mateo, ang boses ay puno ng pag-aalala. May problema ka ba? May bumabagabag ba sa'yo? Hindi sumagot si Luz. Naramdaman niya ang presensya ni Mateo sa kanyang likod. Napakalapit. Napakasarap magtiwala, napakasarap humugot ng lakas mula sa kanya. Pero paano kung malaman niya ang lahat? Paano kung makita niya ang madilim na bahagi ng buhay niya, ang bahaging puno ng trahedya at kahihiyan? Luz Viminda, ulit ni Mateo, lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Sabihin mo sa akin. Nag-aalala ako sa'yo.
Pagkahawak ni Mateo, nagulat si Luz. Agad niyang iwinaksi ang kamay nito at lumayo. Wala ito, Sir Mateo. Pagod lang ako. Marami lang akong iniisip sa trabaho. Nagulat si Mateo sa kanyang reaksyon. Nasaktan. Luz, kilala kita. Hindi ka ganyan. May nangyari, hindi ba? May kinalaman ba ito sa nakaraan mo? Nag-iba ang ekspresyon ni Luz. Naging malamig. Wala kang dapat alamin sa nakaraan ko, Sir Mateo. Hindi ito konektado sa trabaho. At mas mabuting hindi ka nalang makialam. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay matatalas, tila dinisenyo para itaboy si Mateo. Natatakot siyang saktan siya, pero mas natatakot siyang masaktan siya ng katotohanan. Muli, nakita ni Mateo ang isang pader. Ang pader na pinilit niyang gibain sa loob ng ilang buwan ay biglang tumindig muli, mas matatag kaysa dati. Hindi siya nagsalita. Huminga siya ng malalim at tumango. Kung iyan ang gusto mo, Luz. Pero tandaan mo, nandito ako. Pagkatapos noon, naging mas distant si Luz. Hindi na siya nag-aalok ng mga ideya ng kasing sigla dati, at ang kanilang mga hapunan ay nauwi sa tahimik na pagkain. Ang kanyang mga mata ay parating malungkot at may bahid ng galit. Hindi kayang tiisin ni Mateo ang kalagayan ni Luz. Alam niyang may malalim na bumabagabag dito. Kaya't isang araw, nang hindi niya ipinaalam kay Luz, naglakbay siya patungong Pampanga. Kailangan niyang malaman kung ano ang lihim na bumabalot kay Luz. Ginamit niya ang mga contacts niya, nagtanong sa mga lokal. At sa isang maliit na bayan, nakilala niya si Aling Nena. Nakita ni Mateo ang pangalan ng dating restaurant ng mga Zamora at doon siya nagsimulang magtanong. Nang makaharap ni Mateo si Aling Nena, kitang-kita sa matanda ang pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang matinding pag-aalala sa mga mata ni Mateo, at nang sabihin nito na para kay Luz ang lahat, unti-unting lumambot si Aling Nena. Mateo de la Cruz ka, tanong ni Aling Nena, nakakunot ang noo. Ikaw yung kasama ni Luz sa dyaryo. Opo, sagot ni Mateo. Kailangan ko pong malaman ang totoo tungkol kay Luz Viminda. May bumabagabag sa kanya, at sa tingin ko, may kinalaman ito sa nakaraan niya rito. Huminga ng malalim si Aling Nena. Ining ang dami niyang pinagdaanan. Higit pa sa iniisip mo. At doon, unti-unting inilahad ni Aling Nena ang buong kwento. Ang pagmamalupit ng mga Zamora, ang paghamak nila sa kalagayan ni Luz, ang pagkawala ng anak. At ang pinakamasakit na bahagi, ang pagdududa ni Aling Nena na sinadya ang pagkawala ng bata, dahil ayaw ni Doña Emilia ng walang kwentang piapo. Ang gamot na ipinainom. Ang sadyang pag-udyok sa insidente. Habang nakikinig si Mateo, naramdaman niya ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kalupitan ng mga Zamora. Naalala niya ang sarili niyang nakaraan, ang sakit ng pagtataksil ng dating kasosyo. Ang dating kasosyo na si Enrique de la Riva, na ginamit ang kanyang tiwala para dayain siya sa negosyo, halos sirain ang pamilya niya. Ngayon, naiintindihan niya na ang sakit na nararamdaman ni Luz ay higit pa sa kanyang naranasan. Ito ay isang sugat sa kaluluwa. Kaya pala, bulong ni Mateo. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat ng pagbabago kay Luz. Ang takot nito, ang pagtatago nito, ang pagtulak nito sa kanya. Hindi dahil sa ayaw nito sa kanya, kundi dahil sa labis na sakit at takot. Pagbalik ni Mateo sa Maynila, agad niyang hinanap si Luz. Nakita niya ito sa opisina, nakaupo sa dilim, nag-iisang umiinom ng kape. Ang kanyang mukha ay halos hindi makita sa anino, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay kitang-kita. Lumapit si Mateo, dahan-dahan. Luz Viminda. Nagulat si Luz. Hindi siya inaasahang bumalik agad. Sir Mateo. Kumusta po ang pag-alis niyo? Nalaman ko na, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Ang lahat. Ang tungkol sa mga Zamora. Ang tungkol sa anak mo. Nabitawan ni Luz ang tasa. Nagkalat ang kape sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla. Paano mo nalaman? Nagsalita si Aling Nena, paliwanag ni Mateo. Lumapit siya kay Luz, at sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa harap nito at hinawakan ang mga kamay ni Luz. Luz, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo nilabanan ang lahat mag-isa?
Natatakot ako, Mateo, bulong ni Luz, ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang lahat, lalayuan mo ako. Natatakot ako na hindi mo maintindihan. Na masyadong madilim ang nakaraan ko para sa'yo. Ang madilim mong nakaraan, Luz, ay nagpapakita lang kung gaano ka katatag, sabi ni Mateo. At hindi ka nag-iisa. Hindi kita lalayuan. Naintindihan ko. Mas naintindihan kita ngayon. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Luz at inilagay sa dibdib niya. Alam mo, Luz, hindi lang ikaw ang nagdusa sa pagtataksil. Mayaman ako, pero mayroon din akong mga sugat na hindi nakikita. Naranasan ko rin ang matinding pagkabigo at pagtataksil. Mayroon akong kasosyo, si Inez de la Riva. Nagsimula kami mula sa wala magkaibigan. Akala ko, magiging katuwang ko siya habang buhay. Pero ginamit niya ang lahat ng tiwala ko, niloko niya ako, at halos ibagsak ang buong negosyo ng pamilya ko. Ang sakit. Ang sakit na makita ang taong pinagkakatiwalaan mo na sirain ang pangarap niyo. Kaya naging matigas ako. Kaya mahirap akong magtiwala ulit. Pero sa'yo, Luz, nagtiwala ako agad. At tama ako. Dahil ikaw, totoo ka. At ikaw, hindi ka nag-iisa. Ang mga luha ni Luz ay dumaloy ng walang tigil. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may nakakaintindi sa kanya. May nakakaramdam ng sakit niya. Hindi siya nag-iisa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Mateo T. Lalabanan natin ito, Luz. Ano man ang laban, magkasama tayo, sabi ni Mateo, puno ng determinasyon. Kasabay ng kanilang pagkakaintindihan, nagliyab din ang apoy ng puot sa puso ng mga Zamora. Isang malaking charity gala ang ginanap sa isang marangyang hotel sa Makati, kung saan inimbitahan ang mga kilalang negosyante at personalidad. Si Luz at Mateo ay kasama sa mga pangunahing bisita, dahil sa lumalaking impluensya ng Casa de la Cruz. Habang naglalakad si Luz at Mateo papasok sa ballroom, eleganteng-elegante si Luz sa kanyang suot na gown, napansin nila ang isang grupo ng mga tao na nagbubulungan at nakatingin sa kanila. Ang ilan ay may bahid ng paghamak sa kanilang mga mukha. Sa isang sulok, nakita ni Luz ang dalawang pamilyar na mukha. Si Angelo Zamora, na tila payat at lalong naging mukhang masama, at si Doña Emilia, na bagaman nakasuot ng mamahaling damit, ay may bahid ng galit sa kanyang mga mata. Nakangisi si Angelo, isang ngiting punong-puno ng pagkalupit. Tignan mo nga naman, bulong ni Angelo sa ina, sapat para marinig ng mga nasa malapit. Ang baog na dating maid, ngayon ay nakasuot na ng mamahaling gown. Mukhang nagtagumpay sa paghahanap ng bagong biktima. Nanigas si Luz. Naramdaman niya ang mainit na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang kamay ni Mateo na humawak sa kanyang likuran, pilit siyang pinapakalma. Lumingon si Doña Emilia sa kanila, ang kanyang tingin ay tila yelo. Sana ay maging maingat ka, Inez de la Cruz. Ang mga taong galing sa kanal hindi mo pwedeng pagtiwalaan. Baka sa huli, pati ang buong pamilya mo, igupo niya. Ang kanilang mga salita ay tila mga panlinis na pumapatay sa bawat galaw. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay lalong lumakas. May kumuha ng cellphone para kumuha ng larawan. Ito na ang simula. Ang mga Zamora ay narito na. Hindi na sila nagtatago. Hinawakan ni Mateo ng mahigpit ang kamay ni Luz. Ang kanyang mga mata ay matalim, direktang nakatingin sa mga Zamora. Salamat sa paalala, Doña Emilia. Pero ang tiwala ko sa taong kasama ko ay mas matatag kaysa sa anumang kasinungalingan na kaya niyong ibato. Ngumiti si Doña Emilia, isang iting puno ng pagtatago. Talaga? Sana ay manatili yan, Mateo. Dahil ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Habang papalayo sina Luz at Mateo, naramdaman ni Luz ang nanginginig na init ng galit sa kanyang puso. Ang mga Zamora ay bumalik. At hindi sila titigil hanggat hindi nila nasisira ang buhay niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang kamay ni Mateo ay matatag na nakahawak sa kanyang kamay, isang pangako ng suporta sa gitna ng digmaang darating. Kasabay nito, isang balita ang nagsimulang kumalat sa mga social media group at online forum. Isang artikulo na muling binubuhay ang iskandal ng isang babaeng gold digger na umano ay naging dahilan ng pagbagsak ng isang kilalang pamilya, at ang pagiging tibaog nito na naging issue.
Bagamat walang pangalan, halatang-halata kung sino ang tinutukoy. Ang laban ay nagsimula na. Parang apoy na mabilis kumalat ang mga balita. Mula sa social media, naging headline sa mga pahayagan at lumabas sa mga telebisyon. Ang mga Zamora, na desperado nang bumalik sa limelight, ay ginamit ang kanilang huling alas, ang pagkasira sa pangalan ni Luz Viminda Reyes at ni Mateo de la Cruz. Gold digger, baog at salarin sa pagbagsak ng dating asawa. Isang babae, sumisira ng pamilya. Ito ang mga headline. Ipinakita ang mga lumang larawan ni Luz na mukhang miserable sa tabi ni Angelo at inihalo sa mga larawan niya ngayon na mukhang matagumpay at maligaya kasama si Mateo. Ang kanilang mga kasinungalingan ay pinahirat ng katotohanan ang pagiging infertile ni Luz ay pinanghawakan at ang pagkawala ng kanyang anak ay binaligtad na tila ba siya ang may kasalanan. Sir Mateo, bumababa po ang sales natin. Marami na po ang nag-cancel ng orders. Pati po yung bagong branch, iniurong po ang permit. Ang boses ni Miss Karina Diaz, ang loyal na assistant ni Luz, ay puno ng pagkabahala. Naggangalit ang ngipin ni Mateo. Nakaupo siya sa harap ng desk, binabasa ang mga komento sa social media. Puro paghamak. Puro paghatol. Kalokohan yan. Alam nating hindi totoo yan, sigaw ni Mateo, kinuyom ang kamao. Pero si Luz, tahimik lang. Nakatingin siya sa kawalan sa labas ng bintana. Ang mga salita ng mga Zamora ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ito ang kinatatakutan niya. Ang katotohanang ibaog siya na ginamit laban sa kanya. Ang pagkawala ng kanyang anak na ginamit para siya ang pagmukhaing masama. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya ay binaliktad. Luz, huwag kang maniwala sa kanila, sabi ni Mateo, nilapitan siya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Luz. Lalabanan natin yan. May ebidensya tayo. Si Aling Nena D. Hindi sapat, putol ni Luz, ang boses ay mahina ngunit puno ng sakit. Hindi nila tayo paniniwalaan, Mateo. Mas gugustuhin nilang maniwala sa masamang istorya. Ang mga tao ay gustong maniwala sa mga drama at kasinungalingan. Nagsimulang tumalikod ang mga business partners. Ang mga bangko ay nagkaroon ng pagdududa. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang Casa de la Cruz, na dati simbolo ng tagumpay at pag-asa, ay biglang naging sentro ng kontrobersya. Ito na ang key all is lost moment. Ang lahat ng pinaghirapan nila ay tila mawawala na. Narinig ni Mateo ang balita. Ang mga Zamora, sa kanilang pagiging desperado, ay magsasagawa ng isang press conference. Isang live interview sa isang sikat na morning show para ganap na sirain si Luz. Ito na ang pagkakataon nila. Hindi ka pupunta, Luz, sabi ni Mateo, matigas ang boses. Ako ang haharap sa kanila. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Umiling si Luz. Tinitigan niya si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Mateo sa kanya sa loob ng ilang araw. Kailangan ko silang harapin, Mateo. Ngayon na. Tapusin na natin ito. Hindi na ako tatakbo. Sa studio ng isang popular na morning show, nakaupo si Doña Emilia at Angelo, nakangisi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasamaan, confident na sila ang mananalo sa laban na ito. Doña Emilia, Angelo, ang mga balita po ay lumabas na. Ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyon na si Idia Luz Viminda Reyes po ang sumira sa pamilya ninyo at sa negosyo ninyo? Tanong ng host, seryoso ang mukha. Ang katotohanan po ay napakasakit. Ang taong ito, si Luz Viminda Reyes, ay walang iba kundi isang manloloko. Ginagamit lang niya ang mga lalaki para umahon sa buhay. At tungkol po sa aming apo, hindi po namin matanggap na isang baog na tulad niya ang magdadala ng pangalan ng aming angkan, malakas na pahayag ni Doña Emilia, puno ng paghamak. Hindi lang po iyon, dagdag ni Angelo, masama ang tingin sa kamera. Mayroon po kaming mga ebidensya ng mga kahina-hinalang transaksyon sa Casa de la Cruz, bago pa dumating ang babaeng yan. Mukhang hindi lang po pagiging gold digger ang problema niya, kundi pati na rin ang pagiging illegal sa mga negosyo. Ginamit niya si Mateo de la Cruz para linisin ang kanyang pangalan at para linisin ang negosyo. Hindi niya kaya ang sarili niya. Nagulantang ang audience. Ang mga comments sa social media ay lumabas, puro pagsuporta sa mga Zamora.
Biglang nagkaroon ng ingay sa likod ng stage. Bumukas ang pinto at doon, lumabas si Luz, nakasuot ng simpleng puting damit, kasama si Mateo na nakahawak sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit matatag. Nagulat ang host, ang audience, at lalo na sina Doña Emilia at Angelo. Nagdilim ang mukha ni Doña Emilia. Luz Vimindareyes, sigaw ni Angelo, halos tumayo. Anong ginagawa mo rito? Diretso ang lakad ni Luz hanggang sa makaharap niya ang dalawang Zamora. Humawak si Mateo sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta. Kumuha ng mikropono si Luz, at sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang magsalita ang takot. Tama po ang sinabi ninyo, Doña Emilia, simula ni Luz, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sa kabila ng panginginig ng kanyang damdamin. Ako po ay isang babaeng galing sa kahirapan. Totoo po na minsan, pakiramdam ko, wala akong halaga. Totoo po na ako ay baog ayon sa inyong pamantayan. At totoo po na nawalan ako ng anak. Nakangisi si Angelo. Kita mo na. Umamin din. Ngunit nagpatuloy si Luz, hindi inaalintana ang mga boses sa paligid. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa kamera. Pero ang hindi niyo po alam, at ang totoo, ay hindi ko po pinili na maging baog. At ang pagkawala po ng aking anak hindi po iyon aksidente. Hindi po iyon kasalanan ko. Napakunot ang noo ni Doña Emilia. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa studio. Ang katotohanan po, patuloy ni Luz, ang boses ay unti-unting lumalakas, ay sinadya ang pagkawala ng anak ko. Sinadya ng isang taong gustong sirain ang buhay ko dahil lang sa aking pinanggalingan. Nag-iba ang reaksyon ng mga Zamora. Mula sa ngisi, naging takot at galit. Kalokohan! Sino ka para mag-imbento ng kwento? Sigaw ni Doña Emilia. May mga saksi po, sabi ni Luz, at sa sandaling iyon, lumabas sa gilid ng stage si Aling Nena, ang kanyang mukha ay seryoso at matatag. Hawak nito ang isang maliit na sobre. Si Aling Nena po. Ang taong nakakita sa lahat. Ang taong nag-alaga sa akin habang kayo sinasaktan ako. Nanlaki ang mga mata ni Doña Emilia. Aling Nena. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka dyan. At mayroon din po akong ebidensya, sabi ni Luz, at sa sandaling iyon, ipinakita ni Mateo ang kanyang tablet sa kamera. Isang scan ng isang lumang reseta para sa isang herbal medicine na kilalang pampahina ng matris, kasama ang ilang chat messages na nagpapahiwatig ng mga utos ni Doña Emilia sa isang tauhan. Hindi ito matibay na ebidensya sa korte, ngunit sapat ito para magbigay ng pagdududa sa publiko. Nalaman namin ang lahat, Doña Emilia. Ang tungkol sa pagpapainom niyo sa akin ng pampahina ng matris. Ang tungkol sa pagpaplano niyo sa aking pagbagsak. Nagsimulang magkagulo ang studio. Ang mga host ay naguguluhan. Ang mga kamera ay nakatutok kay Luz, na ngayon ay buong tapang na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, ngunit may dignidad. Kasinungalingan. Lahat yan ay kasinungalingan, sigaw ni Doña Emilia, nakatayo at akmang susugurin si Luz. Ngunit pinigilan siya ng mga security. Inimbento lang iyan ng babaeng iyan para sirain kami. Isa siyang traitor. Isang salot sa lipunan. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa akin, sabi ni Luz, malakas ang boses, tumingin diretso sa kamera, sa milyon-milyong Pilipino na nanonood. At kayo, dugtong niya, ang kanyang tingin ay matalim na bumalik kina Doña Emilia at Angelo, ang magbabayad. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga taong sinaktan ninyo. Ang pagbagsak ninyo ay hindi na maiiwasan. Dahil ang hustisya ay darating at ang katotohanan ang mananaig. Lumakas ang palakpakan sa studio. Ang mga bulong-bulungan ay nagbago ng direksyon, naging pagsuporta kay Luz. Ang mga Zamora ay nanatiling nakatayo, nanginginig sa galit at takot, habang ang screen ay nagpakita ng mukha ni Luz, matatag, may dignidad at handang lumaban. Ang pagtatapat ni Luz Viminda sa telebisyon ay tila bombang sumabog sa buong bansa. Ang mga Zamora, na umaasang sirain siya, ay sila pa ang tuluyang nawasak. Ang balita ay hindi lang basta isang iskandalo, kundi isang kwento ng pamilya, pagtataksil, at ang pakikipaglaban ng isang babaeng minsay biktima. Hindi na nag-aksaya ng panahon sina Luz at Mateo. Agad silang nakipagtulungan sa isang kilalang abogado, si Attorney Ramirez, na kilala sa kanyang galing sa mga kaso ng korupsyon at human rights.
Si Aling Nena ang naging kanilang pangunahing saksi. Ang kanyang detalyadong kwento ay naging malaking bahagi ng ebidensya. Hindi ko po akalain na makikita ko pa ang araw na ito, bulong ni Aling Nena, habang nagbibigay ng kanyang testimonya sa opisina ni Atty. Ramirez. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa at takot, ngunit matatag ang kanyang boses. Ang dami pong naging biktima ng mga Zamora. Ang daming naghirap. Sa tulong ni Atty. Ramirez, unti-unting lumabas ang mga iba pang baho ng mga Zamora. Ang kanilang kumpanya, na dati matayog, ay ibinunyag na sangkot sa money laundering, tax evasion, at iba pang iligal na transaksyon na pinagtatakpan ni Angelo. Ang pagbagsak ng kanilang imperyo ay hindi lang dahil sa kawalan ng kakayahan ni Angelo, kundi dahil sa matagal ng nakabaon na korupsyon. Nagsimulang kumilos ang mga ahensya ng gobyerno. Ang mga bank accounts ng mga Zamora ay inimbestigahan. Ang mga ari-arian nila ay ni-freeze. Ang mga empleyado na matagal nang inaapi ay naglakas loob na magsalita. Mula sa pagiging taga-usig, naging akusado ang mga Zamora. Dumating ang araw ng pagdinig. Isang sikat na hall ang ginamit dahil sa dami ng mga tao at media na gustong masaksihan ang katarungan. Nakaupo si Luz sa tabi ni Mateo, ang kanyang puso ay malakas ang tibok. Naroon din si Aling Nena at ang ilan sa mga dating empleyado ng mga Zamora na naglakas loob na magpatotoo. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Emilia at Angelo, magkasama, ngunit ang dating tindig nilang puno ng pagmamataas ay nawala. Ang mukha ni Doña Emilia ay puting-puti sa galit at takot. Si Angelo naman ay balisa, laging kinakagat ang labi. Nagsimula ang pagdinig. Isinalaysay ni Atty. Ramirez ang buong kwento, mula sa pagiging biktima ni Luz hanggang sa pagiging niya. Ipinakita ang mga screenshot ng mga balita na ipinakalat ng mga Zamora. At pagkatapos, lumabas si Aling Nena sa witness stand. Malakas at malinaw ang boses ni Aling Nena habang isinasalaysay niya ang kanyang nakita at narinig. Ang pagpapainom ng tsaa. Ang pagplano ni Doña Emilia. Ang pagbagsak ni Luz. Ang bawat salita ay tila hampas sa mukha ng mga Zamora. Sinungaling, sigaw ni Doña Emilia, akmang tatayo, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Mga imbento lang yan. Isa siyang traidor. Nagsisinungaling siya. Panginoon, patawarin niyo po ako, sabi ni Aling Nena, tumingin kay Doña Emilia, puno ng lungkot. Pero ang katotohanan po ang magpapalaya sa ating lahat. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya. Ang mga medical report ni Luz na nagpapakita ng epekto ng herbal medicine na naipainom sa kanya. Ang mga financial documents na nagpapatunay ng mga iligal na gawain ng Zamora Empire. Ang mga testimonya ng mga taong niloko at inapi ng mga ito. Ang galit at puot ng mga Zamora ay nagpatuloy. Ngunit ngayon, ang kanilang mga boses ay hindi na pinapakinggan. Ang publiko ay nagpapakita ng pagkasuklam sa kanila. Ang mga media ay nagpo-post ng mga live updates at ang mga komento ay puro pagsuporta kay Luz. Nang ilabas ang warrant of arrest para kay Angelo Zamora, dahil sa fraud at iba pang kaso, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Doña Emilia. Si Angelo naman, agad na pinusasan at pilit na lumalaban sa mga pulis. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Ang babaeng yan ang may kasalanan, sigaw ni Angelo, tinuturo si Luz. Ngunit si Luz, kalmado lang. Sa wakas, ang katarungan. Si Doña Emilia ay nanatiling nakaupo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Ang dating reyna ay naging isang kaawa-awang babae, na wala ang lahat. Ang kanyang imperyo ay gumuho, ang kanyang anak ay nakakulong, at ang kanyang pangalan ay naging kasing itim ng kanyang kaluluwa. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng Casa de la Cruz. Ang mga taong nag-alinlangan ay nagpakita ng suporta. Ang mga customer ay dumami. Ang istorya ni Luz ay naging inspirasyon, isang patunay na ang kabutihan ay nagtatagumpay sa kasamaan. Ngunit hindi lang ang negosyo ang lumago. Ang pag-ibig ni Luz at Mateo ay lalong tumibay. Ang kanilang relasyon ay sinubok ng apoy at lumabas itong mas matatag kaysa dati. Ang mga sugat ni Luz ay unti-unting naghilom, hindi dahil sa nakalimutan niya ang nakaraan, kundi dahil sa tinanggap na niya ito at nagpatuloy. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng Manila Bay, ang mga ilaw ng lungsod ay sumasayaw sa tubig. Hawak ni Mateo ang kamay ni Luz. Ang simoy ng hangin ay presko at mapayapa.
Luz, simula ni Mateo, huminto at hinarap si Luz. Marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit. Maraming pagsubok. Tinitigan siya ni Luz, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Mateo. Pero nalampasan natin ang lahat magkasama. Lumuhod si Mateo sa harap ni Luz, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa bulsa niya. Ang loob nito ay may isang singsing na may simpleng disenyo, ngunit kumikinang sa ilaw ng buwan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero isang bagay ang sigurado ako, Luz Vimindareyes, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang liwanag ng buhay ko. Ikaw ang nagpabalik ng tiwala ko sa pag-ibig at sa mga tao. Hindi ko man maibabalik ang lahat ng nawala sa'yo, pero pangako ko, bibigyan kita ng hinaharap na puno ng pag-ibig, paggalang at kaligayahan. Wala akong pakialam sa mga nakaraan mo. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Mahal kita, Luz. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Mateo at isang butil ng luha ang lumabas sa kanyang mata. Will you marry me, Luz Viminda? Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Luz. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng matinding kaligayahan. Ito ang sandali na matagal niyang pinangarap, ngunit hindi niya inakala na mangyayari. Ang pag-ibig, ang pagtanggap, ang kinabukasan na akala niya ay kailanman hindi niya makakamit. Mateo, sagot ni Luz, ang boses ay basag sa damdamin. Mahal na mahal din kita. Isinuot ni Mateo ang singsing sa daliri ni Luz at niyakap niya ito ng mahigpit. Pakiramdam ni Luz, nasa bahay na siya. Wala na ang takot. Wala na ang galit. Tanging ang pag-ibig at kapayapaan. Ngunit habang magkayakap sila, ang telepono ni Mateo ay biglang nag-vibrate. Kinuha niya ito. Isang anonymous message. Akala mo tapos na? May isa pa kayong hindi alam di. Hindi ito. Galing sa mga Zamora dahil alam nilang nasa likod sila ng rehas. Isang malaking question mark. Napatingin si Mateo kay Luz at isang bahagyang pagkabahala ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos ng mga pagsubok, matapos masilayan ang katarungan, ang kapayapaan ay unti-unting yumakap kina Luz at Mateo. Ang kakaibang text message na natanggap ni Mateo sa gabi ng kanilang engagement ay naging isa na lamang maliit na alikabok sa hangin. Tiningnan lang ito ni Mateo, nagkatinginan sila ni Luz at ngumiti sila ng sabay. Alam nila na ito ay isa na lamang huling pagtatangka ng mga naiwan ng mga Zamora na guluhin ang kanilang buhay. Wala na itong bisa. Ang kanilang pag-ibig ay mas matatag kaysa sa anumang pananakot. Huling hirit na lang yan, mahal, sabi ni Mateo, pinindot ang delete button sa cellphone niya. Wala na silang magagawa. Ang atin ay atin. Ang kanila ay nawala na. Isang taon ang lumipas. Ang pag-ibig ni Luz at Mateo ay lalo pang lumalim. Naging inspirasyon ang kanilang kwento sa marami. Ang Casa de la Cruz ay lalong lumago, nagbukas ng maraming branches sa iba't ibang sulok ng Maynila, at kinilala bilang isa sa mga nangungunang food conglomerate sa bansa. Si Luz, bilang CEO, ay naging mukha ng pag-asa at pagbangon. Isang araw, habang nagpaplano sila ng kanilang kasal, naisip ni Luz ang isang bagay na matagal na niyang dinadala sa kanyang puso. Ang pagnanais na magkaroon ng pamilya. Mateo, simula ni Luz, habang nagbubusog sila sa isang weekend brunch sa kanilang bahay, gusto kong bumuo ng pamilya. Tinitigan siya ni Mateo, puno ng pag-ibig. Alam ko, mahal. At gagawin natin yan. Magpapatingin tayo ulit sa mga doktor, o kung anuman ang kailangan. Ngumiti si Luz, ngunit umiling. Hindi lang yan, Mateo. Hindi na ako natatakot sabihin. Ang pagiging baog ko alam kong bahagi yan ng nakaraan ko. Pero hindi yan ang magdidikta ng kinabukasan ko. Napabuntong hininga siya, ngunit may pananalig sa kanyang mga mata. Gusto ko, Mateo, gusto kong mag-ampon. Gusto kong bigyan ng pag-asa ang isang bata na katulad ko, na nangangailangan ng pamilya. Hindi kailangan ng dugo para maging tunay na pamilya, di ba? Nakangiti si Mateo. Lumapit siya kay Luz at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi kailangan ng dugo, mahal. Kailangan lang ng pagmamahal. At kung iyan ang gusto mo, kung iyan ang magpapasaya sa'yo, kung iyan ang magbibigay ng kumpletong pamilya sa atin, gagawin natin yan. Magkasama.
At sa loob ng ilang buwan, nagsimula ang proseso ng adopsyon ni Luz at Mateo. Ito ay isang proseso na puno ng pag-asa, pagmamahal at pag-aalala. Natuto silang magtiwala, hindi lang sa isa't isa, kundi sa proseso at sa ideya ng isang pamilyang hindi tradisyonal, ngunit puno ng pagmamahal. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Isang simpleng seremonya lang ito, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang mga pinakamalalapit nilang kaibigan at pamilya ang naroon. Si Aling Nena ay nakaupo sa harap, ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa habang nakikita ang dating ining na labis na pinahirapan ay ngayon ay nakangiti at masaya. Sa harap ng Diyos at ng mga taong ito, ipinapangako ko, Luz Viminda, na mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Sa sakit at kaligayahan. Ikaw ang liwanag na nagpabalik ng aking tiwala. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naniwala muli sa pag-ibig. Wala akong pakialam sa sinasabi ng mundo dahil ikaw ang mundo ko. Mahal kita, mahal, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig habang tinititigan si Luz. Mateo, simula ni Luz, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Minsan, akala ko, wala na akong karapatang magmahal, wala na akong karapatang maging masaya. Ang nakaraan ko ay parang chain na bumibigkis sa akin. Pero dumating ka. Ipinakita mo sa akin na ang aking nakaraan ay hindi magdidikta sa aking kinabukasan. Ipinakita mo sa akin na ako ay may halaga, may karapatan at may kakayahang magmahal muli. Dahil sa'yo, naghilom ang mga sugat ko. Dahil sa'yo, nahanap ko ang sarili ko. At sa bawat araw ng buhay ko, pangako kong mamahalin kita ng buong puso. Salamat, Mateo. Salamat sa pagiging Mateo ko. Ang kanilang halik ay isang selyo ng pag-ibig, ng paghilom, at ng isang bagong simula. Sa kabilang banda, ang buhay ng mga Zamora ay naging kasing dilim ng kanilang kaluluwa. Si Angelo ay napatunayang guilty sa kanyang mga kaso at nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng korupsyon at kahihiyan. Si Doña Emilia naman, dahil sa kanyang edad at kondisyon, ay nailagay sa house arrest, ngunit nawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Ang dating marangyang mansyon ay kinumpiska. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tinalikuran siya. Ang dating reyna ng lipunan ay naging isang matandang babae na nag-iisa, puno ng galit at pagsisisi, walang sinuman ang nagmamalasakit sa kanya. Ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan na pinilit niyang panatilihin ay nawala at ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang pag-iisa. Isang gabi, makalipas ang 2 taon, nakaupo si Luz sa isang malaking conference hall, nasa harap siya ng daan-daang tao. Isa na siyang inspirasyon, isang keynote speaker sa isang Women Empowerment Summit. Maraming nagsasabi na ang pagkabigo ay katapusan, simula ni Luz, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Na kapag nadapa ka, hindi ka na makakabangon. Na kapag tinatakan ka ng lipunan, doon ka na magtatapos. Huminga siya ng malalim. Pero ako po, Luz Viminda Reyes, ang dating babaeng tinawag na baog, ang dating babaeng pinagkaitan ng pangarap, ay nandito ngayon sa inyong harapan. Hindi dahil sa galing ko, kundi dahil sa paniniwala. Paniniwala sa sarili. Paniniwala na ang bawat sugat ay may dahilan para lumago. Na ang bawat pagbagsak ay pagkakataon para tumayo ng mas matatag. Ang pamilya po, hindi lang po ito dugo. Ang pamilya po ay pagmamahal, pagtanggap at paghilom. Hindi po ito basehan ng ating halaga. Ang halaga po natin ay nasa ating puso, nasa ating pagkatao, at sa kung paano natin ginagamit ang ating mga pinagdaanan para maging inspirasyon sa iba. Kaya sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig sa akin ngayon, huwag kayong matakot na bumangon. Huwag kayong matakot na magmahal muli. At higit sa lahat, huwag kayong matakot na maniwala sa sarili ninyo. Dahil sa dulo ng lahat ng hirap, may naghihintay na bagong umaga. Isang umaga na puno ng kapayapaan, pag-ibig, at isang walang hanggang kaligayahan. Dahil karapat-dapat kayo sa lahat ng kagandahan ng buhay. Tumayo ang buong audience, nagpalakpakan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at inspirasyon. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ni Mateo, hawak sa kamay ang isang 5 taong gulang na batang babae, si Angelique, ang kanilang ampon. Niyakap ni Angelique si Luz ng mahigpit. Mama, galing mo po, sabi ni Angelique, nakangiti. Hinalikan ni Luz ang noo ng bata. Tumingin siya kay Mateo, at nakita niya ang lahat ng pag-ibig na kailangan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan.
Tara na, mahal, sabi ni Mateo, niyakap si Luz at Angelique. Uwi na tayo. Habang magkasama silang lumabas sa hall, tatlong kaluluwang puno ng pagmamahal at pag-asa. Si Luz, na minsan inawala ang lahat, ay natagpuan ang tunay na kahulugan ng pamilya, pag-ibig at sariling halaga. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat, mayroong paghilom. At sa gitna ng lahat, ang pag-ibig ay mananaig magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni Luz Viminda at Mateo. Salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat pahina, sa bawat kabanata, at sa bawat emosyon ng istoryang ito. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salita na aming isinulat. Bilang inyong manunulat, ang paglikha ng mundong ito ni Luz at Mateo ay isang paglalakbay na puno ng aral at pag-asa. May mga sandali na nadama namin ang sakit ni Luz, ang galit niya, at ang kanyang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon din ang pag-asa, ang tibay ng loob, at ang pagmamahal na unti-unting gumagabay sa kanila. Isinulat namin ito nang may paniniwala na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, at gaano man kabigat ang pasanin ng buhay, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. Ang kwento ni Luz at Mateo ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga nakasakit, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa pagkakasawi, paghahanap ng halaga sa sarili, at pagtuklas na ang pamilya at pagmamahal ay hindi palaging nakikita sa dugo, kundi sa pagtanggap ng puso. Naway ang kanilang paglalakbay ay maging paalala sa inyo na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa tunay na kaligayahan at pag-ibig, anuman ang nakaraan. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong oras at puso. Sana ay nag-iwan ito ng magandang marka sa inyong mga damdamin. Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong saloobin, ang inyong mga aral na natutunan, at ang inyong mga naramdaman habang nakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Lihim ng Puso.